Hello, good evening. Yes, good evening po. Narinig po ba Good ako? evening, May Brother tanong lang ako kay Chris. Padre. Mhm. Padre, magandang gabi po. Yung tanong ko lang tungkol sa sa litanya kay Blessed Virgin Mary, yung Vessel of Singular Devotion. Ano bang ibig sabihin? Kasi yung misis ko, kasali na siya sa Lourdes. Nire-recruit siya uli ng, Fatima ba yun? So, sabi ko, bawal yata yun kasi yung salita niya, Vessel of Singular Devotion, dapat singular lang yung sasalihan. Ganun ba yun pagkakaintindi ko? Salamat bro. Vessel of Singular devotion, ano bang ibig sabihin nun? isa sa litanya yan, di ba? Opo, salita niya ng Vessel Blessed of Virgin. So, babasahin ko muna yung isa sa mga definitions sa singular vessel of devotion. Devotion is an expression of love. It was the purest love for the Blessed Trinity that our Blessed Mother availed herself totally a singular vessel of devotion for the benefit of mankind. A devotee is someone dedicated, available with an open heart, just like our mother. So, yung vessel of singular devotion, yung buo yung kanyang puso para sa Diyos lang. Para sa Diyos lang. Single-minded, vessel of singular devotion. Devotion is an expression of love. It was the purest love for the Blessed Trinity that our Blessed Mother availed herself totally, 100%. So, buong buo, singular vessel of devotion. So, binibigay niya yung buong buo sa Diyos. Yun po ang kahulugan dyan. Siya po ang perfect example natin sa devotion natin sa Diyos. Singular. So, nauna ang Diyos sa kanyang buhay. Kapatid. So, yung ibig sabihin pala na kung nare-recruit ka na, kunyari, sinukluban ka na ng Lourdes, pwede ka pa sumali sa Fatima? Pwede dahil related naman yung devotion na yan. Hindi naman yan conflict. Dahil it is in honor to one person who is Mama Mary. May nagtanong sa akin, bakit daw nasali yung Tower of David? Bakit nasali pa yung Tower of David? Ano pang isabihin mo? Magandang tanong yan. Yung Tower ni David, kapatid, symbolic yan eh. Hindi yan literal na yung turi ni David yung pinagbalasan na natin. Yung history niyan ay yung Tower ni David, dun yung sundalo o gwardya ay dun sa itaas sa turi ni David. So kung meron ng yun po ang paraan ng bayan ng Diyos na makikita nila yung parating na kaaway. So, sa pamagitan ng turi ni David, makaprepare na sila. So, naging instrumento yung Tower of David para makaprepare ang bayan ng Diyos. In like manner, si Mama Mary naging turi ni David. Yung mga kaaway natin, yung mga demonyo, ay takot kay Mama Mary. So, very symbolic yan, kapatid. Kinoconnect natin yung Mama Mary in a symbolical sense. Hindi yung literal na turi. No? So, naging instrument yung Tower of David para makita yung parating na kaaway. No? So, very instrumental sa buhay ng bayan ng Diyos ang Tower of David. So, ngayon, sa pamagitan ni Maria, naging turi siya ni David. Very symbolical, in a symbolical sense. Sa pamagitan niya, yung kaaway natin ay natatakot. During exorcism, kapatid, alam mo, dahil gamit ko yung cellphone ko, hindi ko maparinig sa inyo. Sabi ng demonyo, huwag kayong lalapit ni Maria dahil natatakot kami sa kanya. So, naging symbolic yung Tower ni David. Iniugnay natin, ini-connect natin kay Maria. Kapatid? Okay, salamat po. Sige, maraming salamat, Padre. Good evening.
Maria Luisa Lapis. At sa mga hindi po nabanggit, pasensya po muna. Maria Luisa Lapis? Okay po. Good evening po. Yes, good evening. Good evening. Sister. Narinig po. Narinig po, Father. Rinig na rinig. Okay, thank you po. Good evening po, Father. Good evening sa lahat ng team at sa mga nanonood. Father, ang tanong ko po is, yung mga ibang sekta kasi nagbahay-bahay, tapos manghihingi ng tulong. Eh, ako naman, kahit na tinitira tayo sa ngalan na nagpe-preach sila ng salita ng Diyos, nagbibigay, pero nandoon pa rin yung nanghihingi, pero nanghihingi sa mga Katoliko, tapos tinitira naman nila. Paano yun, Father? Pwede, okay ba ipagpatuloy ang pagbibigay? Or kung hindi, ano ang dapat kong sabihin? Learn to say no. Ganun lang po. Learn to say no. Dahil doon sila hihingi sa membro nila. Sabi ni San Pablo sa Roma 16:17-18, I urge you, brothers, to watch out. Watch out. Watch out. For those who create division and obstacles in opposition to the teaching that you have learned from us. Avoid them. Sabi ni San Pablo, avoid them. No? For such people do not serve our Lord Jesus Christ, but their own appetites. And by fair and flattering speech, they deceive the hearts of the innocent. So kapatid, learn to say no. Okay, Father. Pangalawa, Father, yung bang sa Genesis 2:9, 2:9. tree of life. Oo. Yung tree of life, tree of knowledge. Ano po ang sinisimbolize nun, Father? So, babasahin muna natin sa Genesis chapter 2 verse 9. Out of the ground the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life is also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So, itong tree of life ay knowledge of good, tree of knowledge of good and evil. So, symbolic po ito. So, pinagbabawalan po yung una nating mga magulang sa pagkain sa symbolic po ito, hindi po ito literal Opo. na ano. So, kapag lalapit sila dito, pinagbabawalan sila sa punong ito dahil may mga consequence na mangyayari. Nung una pala, ang una nating mga ninuno, una nating mga magulang ay immortal. Walang kamatayan. Walang kamatayan. Immortal sila. They enjoy the preternatural power, the preternatural gifts from God. So, grabe yung mga spiritual benefits nila, sanctifying grace. At kung lalapit ka sa tree of knowledge na yan, merong consequence. Anong consequence? Mamamatay na tayo, spiritual death. Yung kasalanan. Doon nagsimula yung kasalanan, yung pag-rebuild din ng ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. So, yung tree of knowledge, kapatid, ay sa pamagitan ng pag-violate nila sa utos ng Diyos, nung una, wala silang kamatayan. Nakalimot ako sa talata. Nandiyan yan sa Wisdom of Solomon, di ba? Sapagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Yung unang mga tao ay walang kamatayan. So, immortal. So, itong
dahil sa kasalanan kapatid, kung babasahin natin ang Romans chapter 5 verse 12, Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. So kita mo kapatid, yung kasalanan ay pumasok dahil sa isang tao. He is referring to our first parent, si Adan. No? At dahil sa nakapasok yung kasalanan sa mundo, yan ang cause ng spiritual death. No? Merong buhay pero yung kaluluwa natin ay namamatay niya. So dahil sa sa pag-violate nila at kinain nila yung bunga ng puno doon sa garden, yun po ay doon nagsimula yung kasalanan kapatid. Kasalanan. At dahil doon, Disobedience. disobedience, dahil doon, yung spiritual death ay naranasan natin ngayon. At merong magandang balita dahil binigyan ni Kristo ng kapangyarihan ang mga pari. Ang Ebanghelyo last day, sabi niya, buhayin niyo yung mga patay. Yung spiritual death, ang dami. Sa pamagitan ng sacrament, nakatanggap sila ng muling pagkabuhay. So yung pari ay makabuhay ng patay. Yung tinutukoy nito ay spiritual death. So kung lalapit ka sa pari at pag-receive ng sacrament of confession, napatawad yung kasalanan mo, at nakatanggap ka ng muling pagkabuhay sa ating kaluluwa. Kapatid? Opo. Last na lang po, Dre. Dre, Yes? pwede makabigay ng kunting doon, Sige. tulong na lang. Sige, Tulong sige, na lang sige. sa kay sister. Sige, sige. Ayon kay Scott Han, sister, no, theologians natin, yun daw tree of life ay tumutukoy sa limitations. Na dahil ang unang mga tao na ginawa ng Diyos, binigyan kasi ng free will, no? So yung free will noon, binigyan din sila ng Diyos ng limitasyon. At yun yung tree of life na sabi nga ni Padre, yun ang hindi nila pwedeng kainin ng bunga na yun. So through limitation sana, kung sinunod nila ang Diyos, wala sanang kamatayan talaga. Pero dahil nilabag nila, yung limitation is, kahit na may limitation na, gamit ang kanilang free will, kinunta pa rin nila ang Diyos. So yun ang nangyari sa lahat-lahat, pumasok ang kasalanan. So yun lang ang dagdag ko, Padre, na yung tree of knowledge, ayon kay Skatan, tumutukoy sa limitations na parang contrast sa free will na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Salamat, Father John Ray. Pwede bang sabihin, Father, na kung hindi nila nilabag yun, sana walang limitation. Yung free will natin na nasa atin, alam mo kapatid, ang Diyos ay powerful pero powerless. Dahil may free will tayo eh. Opo. Kung anong gagawin mo ngayon, hindi ka naman ginawa ng Diyos na robot. So yung free will natin, kaya nga nagbigay siya ng mga kautusan para ma-guided yung free will natin. Ma-enlighten, ma-inspire, and then bigyan tayo ng gabay. So, may kautusan ng Diyos. Pero sa tanong mo na kung hindi nila linabag yon, unlimited ba yung free will natin? So, kahit ang Diyos ay hindi mag-impose kung anong gusto mo at anong ayaw mo. Yun ang free will. Ibig ko po sabihin, Dre, kung hindi nila nilabag na kumain sila, so hindi sana papasok yung limitation dahil magkaroon sila ng habang buhay. Sana kung hindi nila kinain yon. Yan ang sinabi na Wisdom of Solomon, di ba? Yung una nating mga
na Wisdom of makatrace sa Solomon. Wisdom of Solomon. Chapter 2, verse 23 to 24. Basahin natin, bro. Sapagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. May So, dagdag pa yan, no, Father, dyan sa una din. Solomon, chapter 1, 12 to 16, kompleto. Huwag ninyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong pumasok sa kapahamakan na kayo na rin ang may gagagawan. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito. Sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito sapagkat yun ang nararapat nilang kasama. So, kita ninyo kapatid, nung una, wala talaga kamatayan yung, hindi naglikha ang Diyos ng kamatayan. So, ang demonyo. At dahil doon, no, tinitempt yung una nating mga magulang, dahil sa kanilang kasalanan nakapasok ang kamatayan. So, kung hindi sila, kamatayan. Ng espiritu po. Yes. Ay, Father, pwede pa last? Father, kasi yung lula pati, daw yun, mambabarang. Oo. Tapos, dahil palagi akong nakikinig dito, nanonood. So, nag-confess ako sa pari last week. Nagmamadali yung pari. Pero, palagay ko ang pari is pro-exorcism kasi naniniwala siya. Tapos sabi niya, ipagdarasal mo na lang kasi hindi natin maiwasan na mapasama tayo sa pagsingil ng Diyos dahil sa mga ginagawa nila. Hindi ko na kasi siya natanong dahil nagmamadali kasi siya kasi magpimisa pa. Anong panalangin ang dapat kong sambitin para maputol or ma-stop yung yung pagka-connect. Taga saan ka, kapatid? Dito sa Negros Oriental po, sa Dumaguete. Nandyan si Father Ablong. Lapit ka Father dyan. Ablong. Lapit ka sa kanya. Sa kanya. Lapit ka sa kanya. Yung kapatid ko kasi kay Brother Wendell ako na mag-order ng yung book ni Father Sikia. Pero hindi pa ako nakapagpadala. Pero yung kapatid ko meron siya, sabi ko pwede ko bang hiramin siya? Sabi niya huwag na kasi sa kanya binabasa niya yung mga doon ni Father Sikia. Parang naririnig daw niya yung mga yung masamang espiritu ba parang nasa paligid daw niya. Sabi niya, wag mo na lang subukan kasi baka hindi mo kayanin. Pero desidido talaga ako. Lapit kayo sa lahat kayo. Family members, lapit kayo kay Father Ablong. Sige po, salamat po. Maraming salamat all is po, well. Father. Sa my team, all is well. Thank you po, Father. Dumami na yung team natin sa buong Pilipinas. At yun po ang gusto ko. At yun din ang gusto ng mga exorcist na kasama natin para matulungan ang lahat. Wala na tayong oras, Brother Romel, Sister. Thank you salamat po. Thank you po, Father. God bless po. At sa lahat ng team.